Unang dahil ako ay nahuli. Ano po, habang hinihintay po natin ang facilitator, hihingi lamang po ako ng paumanhin. Ito po'y kaukulang kuminsan ay hindi po inaasahan. Tumawag po ako kay kapatid na Mami Betchico. Nandun po kami sa Tibag. Matagal na po kami dong naghihintay. Napakarami pong sasakyan sapagkat mayroon po yatang ginampanan ng ating mayor, mahal na mayor Maglangke. Nandun po siya sa gitna ng Tibag. Nagsasalita po ba, kapatid na Alan? Opo, kasama po yung mga kanyang mga tauhan. Cutting ribbon. Opo, kaya po paumanhin. Dinig na dinig ko ang anak na bunso. Kahit ano po, malaki ang nagagawa ng tugtugin. Ano po? Kaya paumanhin po. Hindi po ito nang dahil ako ay nahuli, kundi dala po ng mga pangyayaring di inaasahan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa tanghali ito. Hindi po ako ang talagang talagang facilitator sa tanghali ito. Subalit buhay po ang Diyos dahil ako ang tumayo bilang magbigay ng isang magandang tema. Ang tema po natin ngayon ay pundasyon ng Diyos sa buhay mo. Ano yung pundasyon ng Diyos sa buhay mo? Tatawagin ko po si kapatid na Mirna para palawakin kung ano ang pundasyon ng Diyos sa buhay niya. Salamat po, Ama. Purihin at dakilain ka. Halos walang masambit ang labi ko sa kagalakan sa bawat araw na ang mainam na pundasyon ng katatagan ay binahagi mo sa aking katauhan. Gayon din naman sa mga kapatid ko na patuloy tumutugon sa iyong panawagan. Yan nawa po, Ama, patuloy mong ipagkaloob sa amin ang pagtitiwalang ito upang patuloy kaming makalaban sa hamon ng buhay at maging matatag. Salamat po, Ama, at sa tuwina ang samot dalangin ko ay manguna at maghari ang kalooban mo. Maghari ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, lalo't higit sa mga anak mong niluloob mong tumindig sa harapan, magbahagi. Gamitin mo, naway loobin mong maging inspirasyon ng bawat isa ng nakararami upang doon ay higit na umigting ang buhay, pananampalataya at pagkilala sa iyo. Amen. Buhay po ang Diyos. Kabuti po ng Ama, damandama po niya na parang kulang tumayo ako, pero kailangan na ako maupo dahil hindi naman po ako ang facilitator. Salamat, anak na Chris, sa pandamang ibinigay sa iyo ng Ama. Bagamat ako'y nagpapadama sa iyo, batid ko ang Ama ang tumawag sa akin. Tama po ba, kapatid na Bel? Ang kanya pong tema ay ano ang pundasyong mainam? Ano na ba ang pundasyong mainam na ibinigay ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin? Bakit po kaya yun ang iniluwal ng labi ko? Yung pundasyon ng katatagan. Katotohanan po sapagkat, sabi ko nga po, sa pangkasalukuyan, ako'y may pinagdaraanan. Subalit ang pinagdaraanan kong ito, sa halip na pagkakalugmok, ang idulot sa akin ay ramdam ko na naging kaparaanan ito upang lalo akong tumindig, upang lalo akong lumaban.
At sa kagalakan ng puso ko sa pagtawag sa akin ng Ama, nakalimutan ko na pong bumati ng mapagpalang umaga sa inyong lahat. Lalo tigit sa ating dakilang Diyos, Ama, Anak, at sa kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu. At gayon din naman sa inyo, minamahal na Apo, Kunching, mahal na Apo, mapagpalang umaga po. Narito po ako nakatindig sa harapan. Damhin niyo po ang kagalakan sa puso ko. Mahal na Apo, salamat po sa inyong katauhan na kung saan, kung kailan at kung papaano kayo ay tumanggap ng banal na Espiritong pinadaloy sa inyo ng Panginoon upang tumupad sa bawat kaukulang pag-aatas sa inyo kung kaya't kayo ay naging matagumpay at naging matatag. At yung katatagang yon ay ibinahagi nyo sa aming magkakapatid. Sino po ang magsasabi na sa bawat isa sa atin ay walang pinagdadaanan? Amen po ba? Subalit nang dahil dun sa pundasyong katatagan, karamihan, marami sa lahat ng may pagsubok ay nakatindig pa rin. Nandiyan ang kapatid na Belia. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ano po? Silay na silay ng aking mata kung paano siya sumuka. Halos ang denture ay malunok na halos wala ng buhay. Subalit nang dahil sa katatagang pundasyon sa kanyang damdamin, nakatindig siya. Sabi po, huwag ibahagi yung buhay ng iba. Subalit, ibinahagi ko ito sapagkat ipinasilay at isa ako sa ginamit na dumampi sa kanya, 10 ng mga kapatid. Ano po? Kung kaya't na ibabahagi ko yung damdamin na yon. Kasi nungalingan naman po kung sasabihin kong ako'y hindi nanghihina, malakanaka. Subalit nang dahil nga po doon sa pundasyong katatagan na yon, sa aking damdamin, may pang-agaw. Alam niyo po ba yung pang-agaw na sinasabi ko? Yung po bang, minsan para ka ng kandilang mauupos, parang wala ka ng pag-asa. Subalit, nararamdaman ko yung mas lamang, yung sa parting kanan, pandinig, damdamin, yung mabuting espiritu na umaakay sa akin. Yung nagbibigay katwiran sa isip ko na hindi ako kailangang malugmok, hindi ako kailangang manghina, sapagkat ako nga ay katawang lupa. Para tayong bukid, tinutubuan ng damo. Yan po ang naririnig ko sa banal na Espiritu. Madalas binabahagi ito sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Napakabuti ng Diyos sapagkat kung hindi tayo mapupundasyonan ng katatagan at tayo'y malulugmok, wala nang silbi. Ako po, mawawalan ako ng silbi. Gaya po ngayon, ito po yung gusto kong ibahagi. Nahuli po kami sa kaukulang na traffic po kami doon sa banda po namin sa Tibag, sa tapat po ng St. Joseph School. Alam ko po na nung oras na yun ay nananalangin na po ang mga kapatid. Subalit, inuukil-kil sa puso kong tumawag sa kapatid na Mami Beth Chico. Sabi ko, Ama, kung kalooban mo po na matanggap ng kapatid ko, itong aking tawag ay pagkaloob mo po. Sapagkat, damang-dama ko po kasi kapag ako'y nahuhuli sa pagsigaw ng buhay ang Diyos, nahuhuli ako sa pagganap, isa po siya. Isa po ang kapatid nating ito. Ito si Mami Beth Chico, yung nahuli ka, hinahanap ka ng Ama, tinatawag ka niya. Patawad po, ito po ay hinihiling niya sa akin na kung maaari, pag hindi ko, wag kong sasambitin ang kanyang pangalan. Subalit, hindi ko maaaring sundin ang kanyang katauhan. Tama ba mga kapatid? Ang gusto kong sundin ay yung damdamin ko na sadyang sa pagpapahayag ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo Kunching, hindi nga bumababa ang Diyos sa ating tabi upang tayo'y kausapin. Kung hindi gumagamit siya ng tao. Salamat sa mga banal na salita ng Diyos sa pamamagitan ng paglalahad ng mahal na Apo Kunching. Sa katauhan mo, Mami Beth Chico, Mother Marisa, na sa tuwina, ako'y pagitna sa inyong tabi. Tumawag po ako, narinig niya. Subalit, hindi siya sumagot.
Sabi ko, hindi ka loob. Mga segundo lang po, nag-call back. Sumagot ako, Mi, narito po kami sa ganito. Ayoko po kasing mag-alala ang katauhan at ang ama, alam ko hinihintay na ako. Ito lang po yung sinambit niya. Ganun ba? O sige, may gagampanan ka ba dyan? Hindi po ano po ito, yung si Mayor Maglangki, nagtotok po sa gitna ng kalsada, parang hindi ko po alam kung ano yung mission. Napakarami po sasakyan, traffic, ano-ano, dumarating po ang kapatid na JR. Ito po sinambit ni Mami Betchico. O sige, ang kinin mo, hahawiin ng ama ang inyong dadaanan at makakatuloy na po kami. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Pagkasambit po niya noon, go na, ika po ng mga alalay. Subalit, bagamat go na, siyempre po sa dami ng mga naghihintay na sasakyan sa kabilang panig at sa kabilang panig magsasalubong, nagkaroon pa rin po ng konting kaabalahanan. Siguro po yung 15 minutos, kaya po ang anak na bunso ay nakapag-joyful bago ako dumating. At hindi lamang po yun. Inangking ko po yun na sabi niya hahawin. Hinawi nga ng ama. Habang sa aming unahan, may tricycle, may sakay na 4 na bata ba, mahal na kapatid na maliliit, at may isang sanggol, isang buwang gulang daw ngayon, araw na to. Iyak po ng iyak, nangingitim, nagpapalahaw na po ng kaiiyak. Hindi ako mapakali. Sabi ko, anak, ibaba ninyo. Nasusuffocate sa init yung bata. Mga bata pa po yung mga magulang. Hindi po ako nasyahan. Pangatlong sabi, binaba, hawak ng ama. Pero nakakarga po, nakakipkip dito sa katawan, mainit, pawis na pawis. Naiyak po ng iyak yung bata, halos si ala ng boses. Pasubali ko'y bumaba ka, sabi po sa kaisipan ko. Kung paano mo nasisilayan ang tinutupad ng iyong mahal na apo, Kunching, yung pag po may umiiyak na nag-iihit dito sa dakong banal, itinataas po. Purihin at dakilain ng Diyos. Bago po ako bumaba ng tricycle, dumulog na po ako at sa pagtaas ko pong ganon, 3 taas, damandama ko po ang paghahari ng Diyos na mayapa ang bata at natulog. At sabi po nung ina, nanay, yan pong anak ko na yan, pag po gabi, pag alas 6 na daw po, iiyak na hirap na silang magpatulog. Ilang katagalan po yung pinasambit ng ama sa pamamagitan ng Espiritu. Tawagin mo ang pangalan ng Divine Mercy at ituran mo, Jesus, Hari ng Awa, ako po ay nananalig sa iyo na matutulog ang anak ko. Yun po yung habilin. Ito pong, ano po ba tawag dito? Ito po ba saying? So ano po ba ito? Mami Beth, yung sinabi ko na yon, yung Jesus, Hari ng Awa. Yung, po? Password po ito ni Mami Betchico at ng kanyang pamilya. Nangingilit po ang luha ng ina, ginikilabutan siya at galak na galak siya. At pagkatapos po, inanyayahan ko na kung kalooban ng ama, mga anak, kayo'y makadako doon sa dakong paligi upang masilayan mo kung saan ako naglilingkod na sinasabi ko sa iyo. Batid ko po na hindi ganun kalawak yung kanilang pangunawa doon sa aking sinasabi sapagkat ako'y tao. Subalit batid ko at angkin ko na doon sa pagdulog ko, hihipuin sila ng Panginoon at kung mangyaring umiyak pa ang kanyang anak, ang maghahari ay ang banal na Espiritu. Kapag sinambit niya ang pangalan ng Divine Mercy ay mapapayapa ang kanyang anak. Ang kapuri-puri po sa Panginoon, kahit saan ka padakuhing dako, may ipatutupad siya. Kaya sabi ko, Ama, paano akong manlulupaypay? Paano akong panghihinaan? Gayong ang pagtitiwala mo'y patuloy mong pinagkakaloob sa akin. Kung ako ngang makasalanan ay napagtitiwalaan mo, ano pa kaya ikaw na kay buti, hindi ko pagtiwalaang, muli pagagalingin mo ako. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa totoo lang po mga kapatid, ang kinaangkin ko na po ang kagalingan. At salamat po, damandama ko yung sama-sama niyong pananalangin para po sa bawat isang kapatid na may karamdaman. Isa na lang po, wala po ako kagabi kasi ang dinig ko po 7:30, sa labas na po kami, nahihiya akong magdaan dyan at doon. Subalit, nagbahagi ang aking kabiyak ng puso. Ma, alam mo, idinulog kayo ni Mami Beth. Nung siya dumulog, idinulog kayong lahat na may mga karamdaman. Sinambit daw po lahat yung may mga karamdaman na. Hindi ko maunawaan kung ano yung nararamdaman ko na
Sadyang napakabuti ng Panginoon sapagkat yung katatagan at pundasyong ibinigay niya sa bawat isa ay talagang ginagamit niya at ginagawa niyang makabuluhan. Sapagkat ako po'y naniniwala, yung pong pagdulog ng may katapatan sa Panginoon ay dinidinig ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ako doon sapagkat nararamdaman ko rin po sa sarili ko kapag may humingi ng dulog sa akin at ramdam na ramdam ko yung katapatan sa puso ko, ipinagaganap po ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po kagabi na makatanggap ako ng bulaklak, nakita ko si Mami Beth, inilagay sa dibdib niya yung 3 bulaklak. Binigyan ako ni Mami ng 3, nilagay ko dito. Nilagay ko. Bakit ko nilagay? May binahagi po sa akin, anak, kung papaano nung araw na naririto yung anak ng iyong mother of the house, Mother Marisa, na si Abe, ay nakapulot ako ng 3 bulaklak ng sampagita. Bigla pong dinatal sa isip ko, ibigay mo sa kanya habang hinahaplos ko siya at sambitin mo ito. O anak, o ito, panaligan mo itong 3 ito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, angkinin mo na sa pangatlong pagtitake mo ng board exam. Pasado ka na. Hindi ko po sinabing ako, kundi binigyang halaga ko yung sinambit ng Ama doon sa 3 bulaklak. Kaya kung paanong naganap sa anak na Abe, magaganap sa akin. Amen po ba? Inihulog ko dito yung 3 bulaklak ng sampagita at inangkin ko sa sarili ko na maghahari, kikilos. Babasagin yung dapat basagin, ibabalik sa normal. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Maraming salamat po at kagalakan po sa puso ko na makapagbahagi sa inyo ng kaukulang damdamin ko na higit na nakapagdudulot sa akin ng katatagan, kagalakan at kalakasan. Muli po, mapagpalang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Lord. Maraming salamat po, kapatid na Myrna, sa ganda niyo pong binahagi. Manalig po kayo, wala na po yung nanay. Ang susunod ko pong tatawagin, si kapatid na Arlene Relente. Isang mapagpalang umaga po sa tanghali ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa unang buhay, wala akong pundasyon ng Ama. Sapagkat bilang tao marupok, mahina, kaunting pagsubok, hindi na kaya. Subalit ngayon, naramdaman ko unti-unti, may pundasyon ng Ama sa aking buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hambing po sa isang tahanan, iyan ay masisilayan mo kung matatag o marupok kapag may bagyo. Amen po? Gayon din po sa isang katauhan, paano mo malalaman na ang pundasyon mo ay matatag na, matibay na? Kung sa kabila ng hagupit ng bagyo, ay patuloy pa rin nakatindig. Amen po ba? Kaya bilang isang lingkod, yung mga pagdalisay na yan, mga pagsubok ay pinasasalamatan mo pa sapagkat dun mo napapatunayan na matibay ka na pala. Ibabahagi ko lamang po last time na nagbahagi po ako, nakita po nung kapatid ko na yung picture ko po sa Bicol ay nakangiwi po yung mukha ko. Ayaw po niyang tumawag sa akin kasi po iiyak lang daw po siya dahil nahabag po siya sa akin. Dahil ang alam po niya, ang pagkakakilala niya sa akin ay matatakutin, duwag. Subalit nang napanood daw po niya yung sharing ko last time, ang sabi daw po niya sa kanyang kaisipan, ang kapatid ko matatag na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po nung tumawag siya sa akin, hindi siya naiyak, kundi parang binati pa niya ako na
matatag ka na pala ngayon, iba ka na pala ngayon. Yan po ang Diyos. Sapagkat mananatili ka ba dito kung wala kang nakakamtan, nakatatagan? Kaya po kami ay nagtitibay, mga lingkod, sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, sapagkat pinatitibay, pinatatatag ng Diyos ang aming pagkatao. Amen po ba? Kung bilang pagkatao, susuko ka. Kagaya ko po nang nag-mission po kami sa Bicol, ganito po yung kalalagayan ko. Masakit yung ulo ko, hanggang likod, puyat. Kung wala kang espiritu na naghahari sa katauhan mo, sadyang hindi mo kaya. Subalit, kapag naghandog ka, nag-alay ka ng Ama ang kalakip mo, Ama pinaghari mo, sadyang makakaya mo. Amen po ba? At kami po ay naglilingkod hindi para sa aming sarili, kundi para sa Ama, para sa tao, sapagkat sino nga po ba ang pipili sa gantong kalalagayan? Wala po. Kundi ito ay kalooban ng Diyos, hinugot niya ako sa karamihan upang patatagin, upang hubugin niya sa gawang hindi pang tao, kundi gawang pang kabanalan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't nananalig po ako na sa aking pagbabata, marami po akong matututunan ukol sa Kanya, na sa pamamagitan na po ng mga pagdalisay, doon ka higit lalalim, doon ka higit na mababahagi na niya ng katalinuhan, na hindi kayang pantayan ng anumang bagay, ng anumang kayamanan. Kaya po, sa ating mga pinagdadaanan, higit po nawa tayong tumibay, higit na makapagpalapit sa ating Panginoon, higit natin siyang makilala at maramdaman. Doon po, higit nating mapagsumiko na siya ay buhay, siya ay kumikilos, at mararamdaman po natin na sa kabila daanan, tuwira. Kaya patuloy kong hinihiling sa ating Ama, ang sabi ko po sa kanya, Ama, sa kabila ng ganito yung kalalagayan ko, gamitin mo pa rin ako. Ang isip at kalooban ko ay sa iyo. Sapagkat nararamdaman ko ngayon sa karamdaman ko, lalo po akong tumaba. Buhay po ba ang Diyos na magana po akong kumain, masarap akong matulog, sapagkat pinayapa ng Ama ang aking kaisipan at kalooban. Kaya sa mga pinagdadaanan, hindi mo mararamdaman ang lumbay, kundi kagalakan pa rin sapagkat dama mo ang Ama ay sumasaiyo. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po ang aking mga kapatid, hindi ako inaalala, ang aking magulang, patag po sila sapagkat batid nila na nasa mabuti akong kamay, nasa pangangalaga ako ng ating Panginoon. Kaya po tayong lahat, magpahawak po tayo sa Kanya. Magpaalaga po tayo sa Kanya. Sapagkat kapag hawak Kanya, agawin ka man ng kalaban, hindi ka maaagaw. Buhay po ba ang Diyos? Ako po ang pakiramdam ko ngayon, hawak niya ako. Sa likop niya ako, kaya malakas ako. Matatag at matibay sa pangangalaga po niya. Kaya salamat sa lahat ng mga ginagamit sa dakong ito, sapagkat titig lamang po kalakasan na amen po ba? Titig lang ng mga hinirang, mga may pandama, ay isang kalakasan na mula sa ating Panginoon. Kaya kapwa mo ka-espiritu, nagpapatatag sa pundasyon mo sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon man po na madadama ka na marupok, mahina, subalit, sabi nga po, wag doon mo ituon ang kaisipan mo, kundi ititig mo, ituon mo ang isip mo sa magpapalakas sa iyo, wag sa magpapahina ng kalooban mo. Kaya sa pamamagitan po ng kanyang mga banal na salita, yun po ang nagpatibay sa akin,
na ito ay may kapangyarihan upang lumakas ka, sumigla ka. At isa pa pong nagpapalakas ng pundasyon at nagpapatibay ang panalangin. Sa mga pagkakataon po na hinang-hina ako, parang wala akong lakas, nagumalaw, tumayo, sa sama ng pakiramdam, subalit ang wika ng Ama, anak, lumuhod ka. Doon sa paninikluhod mo sa Kanya ng may katapatan, may katotohanan, malinis ang isip at kalooban, humingi ka ng lakas, babahaginan ka. Buhay po ba ang Diyos? Ang iba, tinatanong nila, paano yun? Paano mo mararamdaman ng ganon? Ang gawin niyo po, isuko niyong ganap ang iyong isip, ang iyong kalooban, doon mararamdaman mo ang pagtugon ng Diyos. Sapagkat dumulog ka man ng dumulog, kung hindi patag ang isip mo, hindi patag ang kalooban mo, wala kang makakamtan. Amen po ba? Kaya isuko nating ganap ang ating sarili, ang ating buong pagkatao, upang sa gayon ang malalim na pundasyon ng Ama ay ating makamtan. Yun lamang po at maraming salamat po. At announcement lamang po, bukas po ang ating gawain magsisimula po ng ganap na 12:00 po ng tanghali sapagkat may mission po sa Mapaniki pagkatapos po ng gawain. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid na Arlene, sa maganda niyo pong ibinagi. Katotohanan po, anumang karamdaman na ibinibigay, pinagdadaanan po natin sa ating katuwang lupa, maging matatag po tayo ang bawat isa. Ang susunod ko pong tatawagin, alam ko pong inihintay niyo po siya magbahagi dahil ang nagdudumali na makapagbahagi siya para makapagbigay sa inyo ng mga salita na napakalaki na rin po ng pundasyon ng Diyos sa buhay niya, ang aming Mother of the House. Salamat po, Ama. Muli sa araw na ito ay pinahintulot mo na maihayag ang iyong kabutihang loob, ang iyong kagandahang loob, na sa bawat araw ay aming nadarama at natatanggap. Sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Pukunching, na sa amin ay ginamit mo. Nawa ang mga kapatid kong tinawagan mo sa oras na ito ay ganap ka ring madama, makilala, at tuwirang matanggap sa kanilang kalooban upang sa bawat araw kaming lahat ay makapaglingkod sa iyo ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda ng tema ng ating kapatid na Chris, pundasyon. Alam niyo po, tama po yung sabi ni Mami Beth na hambing lamang sa tahanan, na kapag ang tahanan mo ay medyo may pera-pera ka, ang gusto mo yung lahat konkreto, asementado, mula pundasyon hanggang bubong. Ano po? Subalit kung wala kang pera, siyempre pipiliin mo lang yung kaya ng pera mo. Maaaring gusto mo lang ay parang bahay kubo na malalim ang pundasyon, ang pagkahukay, subalit yung ilalagay mo ay kawayan lang. So, napakalaki ng pagkakaiba. Pag atin pong bibigyan ng kaukulang pagninilay sa mga gawaing pantao. Subalit sa ating Panginoon, ano nga ba ang pundasyon na ibinigay sa akin ng Diyos? Alam niyo po, sa unang buhay, hindi ko rin alam kung may pundasyon na ako sa Diyos eh. Amen? Subalit na ako'y naakay po sa dakong ito, unti-unti nilinang ng Diyos yung pundasyon na yon na ipinunla sa puso ko. Ano yon? Hanggang ngayon pinagsusupingkapan ko po na naway makatupad ako yung pundasyon ng paninindigan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Siguro po, sapagkat sabi nga nila, dati po kasi pag yung estudyante po ako, pag nagsusulat po sa mga Islam book, uso po yun nung high school eh. Ano ang motto mo? Ang lagi kong nilalagay ay, stick to one and die for it. Yun po yung nagiging motto ko. At hindi ko naman alam kung anong meaning nun. Kumbaga sa pag-ibig, siguro stick to one ka lang. Subalit alam nyo po, nung ako'y nandito na, unti-unti ko pong nasuri sa aking sarili na yun po yung ipinundasyon
sa akin ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Paano po ito mabibigyan ng kaukulang pansin na yun nga yung pinundasyon sa iyo ng Diyos? Sa akin po, bilang mother of the house, pag may ginusto ako sa bagay, hindi ako nagsasalawahan eh. Amen? Ayoko ng dalawa eh. Gusto ko isa lang. Buhay po ba ang Diyos? Yun ay isang pundasyon. Hindi ka maging salawahan. Amen? Halimbawa, ginusto ko isang bagay na yon, kahit hindi ko siya mabili sa oras na ito, basta ginusto ko po yun, babalikan ko yun. Pagbalik ko at may bago, hindi ako magbabagong isip, basta yun ang ginusto ko. Bilang tao ako. Amen? Subalit ngayon po na andito ako, yun po yung na-develop sa akin ni God. Pundasyon na dapat siya lang yung mahalin ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pundasyon na dapat siya lang yung sundin ko. Pundasyon na dapat siya lang yung panindigan ko. Amen? Kasi ganito po mas mahirap po ngayon. Bakit? Bilang isang lingkod po, syempre po sa unang buhay, may tinalikdan po kami. Hanap buhay, mga kaibigang pantao, at maraming bagay. Amen? Kaya, sa oras na ikaw ay naririto na sa paglilingkod, totoo po yun, pahihintulutan ng Ama na muling idatal sa buhay mo yung mga bagay na ganyan. Kaibigan, barkadahan, kung paano kanila maaakit muli sa mundo, pahihintulutan yan eh. At doon mo matetest ang sarili mo